Sapagkat ang buhay ni San Jose, kaya sabi ng ating pagninilay, hanggang ika-8 ng Disyembre 2021. Ating pinagnilayan si San Jose sa pagkakita ng liham apostoliko ng kaniyang kabanalan. Namang sama-sama rin pinagnilayan ang misyon nating mga tao sa diwa ng ating pananampalataya at sa liwanag ng pagkakatawang tao na anak ng Diyos. Kaya sa madaling araw po ito, hayaan ninyong samantalahin natin ang pagkakataon para balik-tanawan ano-ano ba yung mga bagay na ginagawa nating mga Pilipinong Katoliko na nagsisilbing taglang at humahadlang sa atin upang lubos na tamasahin ang pagpapala at pagtataguyod ng Diyos. So ngayong umaga po, we will be talking about the different Filipino occult practices which are hindrances to God's providence. Yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw o yung mga ginagawa nating Pilipino na nagiging hadlang pala upang makadaloy ng lubusan at tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos. Bilang panimula po, ayon po sa katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko, paragraph number 31, our understanding and love of Jesus Christ has been colored by our personal and national historical experiences of pain and struggle, of victory and celebration. Sa darating pong taon, 2021, ipagdiriwang ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas ang 500 taon ng Kristyanismo. At yun pong paglalakbay natin bilang mga Pilipinong Katoliko ay nasasangkapan ng tuwa at hapis, ng mga kaginawahan at paghihirap, ng tagumpay at kabiguan. At magandang tingnan po natin, lahat ng mga pagkakataong iyon, lahat ng mga kaganapang iyon, ay higit na nagpatingkad sa buhay paglalakbay nating mga Pilipinong Katoliko. It made our faith journey more meaningful and more colorful. Pero bakit kaya? Sa kabila ng 500 taon ng pag-iral ng Kristyanismo sa Pilipinas, laganap pa rin ang iba't ibang uri ng kapahamakan, ang iba't ibang uri ng karahasan, ang iba't ibang uri ng kasamaan. Ano kaya ang nagsisilbing balakid? Ano kaya ang nagsisilbing dahilan? Ano kaya ang nagsisilbing daan upang hindi lubusang maghari ang Diyos sa ating bansa, sa ating mga tahanan, at sa ating sariling buhay? Ayon po kay Father Jose Francisco Siquia, ang Chief Exorcist ng Archdiocese of Manila, despite our faith which is many centuries old, immorality and evil are rampant, suffering and misery abound. Totoo, sa haba-haba ng paglalakbay nating mga Pilipinong Katoliko, laganap pa rin ang kasamaan, laganap pa rin ang immoralidad, laganap pa rin ang hindi pag-aalay at pagtugon sa pag-ibig ng Diyos. Kaya magandang tingnan po natin ano-ano kaya itong mga nagiging daan
o nagiging pamamaraan ng demonyo upang linlangin tayong mga Pilipinong Katoliko upang lubusang akapin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Isa-isahin po natin. Una, there are numerous occult practitioners and consultors in the country. Napakarami po ng mga iba't ibang gawain hindi makadiyos na patuloy na ginagawa ng mga Pilipinong Katoliko. Pasintabi po. Ako po hindi nagsasalita sa ganang akin lamang. Ang akin pong mga ipahahayag ngayon ay mga dakilang katuruan ng simbahan, lalong-lalo na sa ministeryo ng pagtataguyod ng kagandahan at kabutihang loob ng Diyos laban sa kasamaan. Bigyang diin po natin, ano ba yung sinatawag natin occultism? Sabi po ni Father Gabriel Amor, siya po ang isang exorcist sa Vatican. Occultism is the great umbrella under which all the practices and forms of satanic adoration are gathered in order to be drawn upon by those who wish to profit from its gain. Sa madaling sabi, yung daw pong occultism ay mga bagay na ginagawa natin na labag sa utos ng Diyos at gumaganap nagahari sa kapangyarihan ng masasamang espiritu na ang tanging layunin ng gumagawa nito ay makakuha ng benepisyo sa kapangyarihan ng masamang espiritu at hindi sa kapangyarihan ng kagandahan loob ng Diyos. Sa mga katwid, ang mga bagay na ito ay malaking kasalanan sa harapan ng Diyos at malaking kasalanan na hindi siya kilalanin bilang Diyos ng lahat, bilang Diyos ng pag-ibig, bilang makapangyarihan sa lahat ng nilikha. Isa-isahin po natin. Una, albularyo. Tahasan ko pong sinasabi at ipinahahayag sa inyo na ang albularyo ay hindi tinatanggap ng simbahang Katolika. Ang pagkonsulta sa mga albularyo ay mariing kinukundina ng simbahan. Bakit? Sapagkat naniniwala po tayo na tanging Diyos lamang ang makapagagawad ng kagalingan sa mga taong pinahihirapan ng masasamang espiritu. Ang katwiran ng iba, kapag lumapit daw sa albularyo, nagaganap ang kagalingan. Mayroong kaginhawahang nangyayari. Maaari po. Pero malinaw ang pagpapahayag sa atin ng simbahan. Ang kapangyarihan ginagamit ng mga albularyo ay hindi galing sa Diyos. Ulitin ko po. Ito pong mga katagang aking binabanggit ay hindi sa ganang aking opinyon lamang. Ito po ang opisyal na katuruan ng ating inang simbahan. Kaya nga po ang pakiusap ko sa inyo, oo, mahirap tanggalin sa kultura ng mga Pilipino ang pagkonsulta sa mga albularyo. Ngunit magsumika po tayo na huwag nang mag-rely, sumandig, at manangan sa kanila sapagkat tanging sa Diyos magaganap ang kagalingan at kaginhawahan. Amen po. Mukhang hindi po kayo kumbinsido. Ngunit, ulitin ko po, ito ang turo ng ating inang simbahan. Bato-bato sa langit, ang tamaing magising at mamulat na ang Diyos ay patuloy na kumakalinga sa atin. Ikalawa, mangtatawas. Gayon din po, katulad ng albularyo, ang mga mangtatawas ay hindi tinatanggap ng simbahan sapagkat ang kanilang kapangyarihan ay hindi nga galing sa Diyos. Ito po ay mga katuruan ng simbahan na dapat sana natin tanggapin. Dapat sana natin unawain.
sapagkat ito ang magdadala sa atin sa kaliwanagan ng Diyos na lumikha. Another example po ng occult practices sa Pilipinas ay ang manghihilot. Hindi po ito yung mga manghihilot na nanghihilot. Ito po yung mga yung typically nanghihilot lang. Ito po yung uri ng mga manghihilot na gumagamit ng orasyon ng mga dasal para maganap yung ninanasa ng kaniyang kliyente. So in short, yung manghihilot kong tinutukoy dito ay gumagamit din ng mga magic spell so as to attain kung ano po yung ninanais na makamtan o mangyari sa kumukonsulta at nagpapagamot sa manghihilot. Next po. Ayan. Mangkukulang. Ang pangkukulang po ay hindi galing sa Diyos. Ito'y galing sa demonyo. Kaya lang, ang sabi ng iba, kapag daw nakukulang, pupunta sa albularyo. Mali na naman. Mali. Sapagkat ang simbahang Katoliko po ay nagtatag ng isang institusyon, ng isang samahan upang ganapin ang pagpapalaya sa mga taong inaalihan ng demonyo at pinahihirapan ng masamang espiritu. Kaya kung mayroon tayong mga tinatawag na exorcist and deliverance ministers. Bakit? Kung sinasabi ng isang tao na kulang o nabati, sa kanila dapat tayo humingi ng tulong. Sapagkat sila ang binigyang kapangyarihan ng Diyos upang palayasin ang demonyo at durugin ang ulot kamandag ng ulupong na kalaban natin. Ano-ano pa po? Mayroon tayong mananambay, mayroon tayong mga mambabarang, at mayroon tayong mga tinatawag na manggagayuman. Lahat po sila, niliwanagin natin, ayon sa simbahan, ay kumikilos, hindi bunsod ng kapangyarihang dulot ng Espiritu Santo, ngunit ng masasamang Espiritu. Next po. Darating na naman ang bagong taon. Marami na naman ang magpapakonsulta sa mga manghuhula. Marami na naman ang sasandig sa horoscope. Marami na naman ang maniniwala sa feng shui. Ang tunay na Katolikong nananampalataya sa Diyos, hindi naniniwala sa pagpapahula, hindi naniniwala sa feng shui, hindi naniniwala sa horoscope, sapagkat tayo naninindigan, hawak ng Diyos ang pag-iral ng buong mundo, at kailanman tayong mga anak niya ay hindi niya papabayaan, hindi niya iiwan, hindi niya kakalimutan. Bakit pa manananan sa ganong mga bagay kung ang Diyos ay Diyos naman ng kagandahang loob na handang magtaguyod sa ating lahat? Muli po, bato-bato sa langit ang tamaan, mahal ng Diyos. Bato-bato sa langit ang tamaan, magbago ng pananaw sa buhay. Pangilang beses ko na po sasabihin, paumanhin kung kayo po'y masasaktan sa aking mga binabanggit sa madaling araw na ito. Ito po'y hindi sa ganang aking kagustuhan. Ito ang katuruan ng ating inang simbahan. At bilang mga anak ng simbahan, akapin ang mga katuruan ito. Ayon po sa Katekismo ng Simbahang Katolika, paragraph 2116, all forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil the future. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Darating uli ang bagong taon, sagana tayo sa mga pamahiin. Ang sabi ng iba, walang tatagtaran kung walang sangkalan.
Ang sabi lalo na ng mga matatanda, sumunod ka na lang sa pamaniin, wala nang usapan. Ang pamahiin po ay hindi tanggap ng simbahan at kailan may hindi magiging katanggap-tanggap sa simbahang Katolika. These are just baseless and nonsense beliefs na pinanghahawakan ng mga Pilipinong Katoliko. Hindi po gusto ng simbahan na maniwala tayo sa pamahiin. Bakit? Ang sabi ng iba, kapag hindi ka sumunod sa pamahiin, may hindi magandang mangyayari sa iyo. Ganun po ba kalupit ang Diyos natin? Is that how rude our God is? Ang Diyos na pinananampalatayaan natin ay Diyos ng pag-ibig at kagandahang loob. Na ang tangi natin dapat sundin na yung kanyang mga utos, hindi ang mga pamahiin. Ang kanyang utos ay magdadala sa atin sa kaganapan ng buhay. Ngunit ang mga pamahiing pinananaligan natin ay magdadala sa atin sa kapahamakan sapagkat ito'y hindi galing sa Diyos. Bigyan po natin ng mga halimbawa. Ayan, kapag daw may patay, bawal magwalis. Alis daw ng swerte, okay, baka lilisaw-lisaw yung kaluluwa ng yumao, maitaboy. Hindi po totoo. Bawal magwalis, lalo na kapag may bisita at nakahihiya. Pero kapag wala ng bisita, maglinis naman po tayo. Noon pong nakarang 3 ng Disyembre, namatay ang aming lola. Maraming nagsasabi, bawal daw magwalis. Pero paggabi, wala ng tao. Ang ginagawa namin, kami nagwawalis at naglilinis. Nakahihiya sa mga dumadalaw. Bakit pangahawakan yung pamahiin? Wala namang kabuluhan at saysay. Sorry, sige po, balik tayo. Hindi ko na i-edit. Hindi po kasama yung maghanda ng malalagkit na pagkain. Sa bagong taon po yan, mamaya natin pag-usapan. Ito po yung isa. Putulin ng rosaryo na hawak ng yumao sa paglilibing. Kasama po yung isa kong tito, nakipag-diskusyon pa kami sa isa sa mga tauhan ng funeraria. Bakit? Nung ililibing na si Inang, ang gusto ipaputol ang rosaryo. Ganon din yung disposisyon ng matatanda. Putulin daw ang rosaryo nang wala nang susunod na mamamatay. Abay, hindi pwede. Tiyak may susunod na mamamatay una lang. Bakit puputulin ang rosaryo? Ito'y tanda ng kabaong panalangin at pagtataguy na hinihingi natin sa mga ina para sa yumao. Bakit puputulin? Bunga ng pamahiin. Mali po. Hindi tama. Maling paniniwala. Sa bagong taon, ayan, maghanda daw ng mabilog na prutas, pambaswerte. Punuin nyo man po ng bilog na prutas yung bahay ninyo sa bagong taon, kung kayo hindi gagawa at hindi mananampalataya sa Diyos, walang bisa. Maganda ng malagkit na pagkain para magkasama-sama ang pamilya. Hindi nasusukat ang banding ng pamilya sa malalagyan na pagkain. Ito'y nagaganap sa pag-uunawaan at pagtutulungan. Gumamit daw ng mga pailaw at paingay para maitaboyan mo sa mga espiritu. Those are baseless belief na pinanghahawakan natin. Sa halip na magtiwala na namin sa mga pamahiin, sa kagandahang loob ng Diyos, at sa pagtataguyod ni Maria tayo magtiwala. Hari nawa, maunawaan po natin ang mga bagay na ito sapagkat bilang mga anak ng simbahan, tanggapin ang kanyang mga turo. Ano po ang turo ng katekismo ng simbahang Katolika tungkol sa pamahiin? It is a departure
from the worship that we give to the true God, it is manifested in idolatry as well as in various forms of divination and magic. Na ang lahat ng ito ay pagtaliwas at paglihis sa kagandahan at kabutihang loob ng Diyos na dapat nating paniwalaan. Ayan. Paggamit ng pusoy, ng anting-anting, yung padugo kapag gumagawa ng bahay, ginagamit ng mga sacred images pampaswerte. Muli, mali po ang ganong mga bagay at hindi tinatanggap ng simbahan. Kaya nga po ang paalala sa atin, magandang tingnan natin yung sinabi ni Apostol San Pedro sa kanyang unang sulat. Stay sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him. Solid in your faith. Lagana ang mga gawa ng demonyo sa ating kapaligiran. Atin itong paglabanan. Atin itong labanan sa awa at grasya ng Diyos sa pamamagitan ni Maria at lahat ng mga banal. Hari nawa sa ating pagninilay, iminulat ng Diyos ang ating mga diwa upang tunay na akayin tayong lahat mag-akayan at damhin ang kagandahan at kabutihang loob ng Diyos. Hilingin natin ang pagpapala ng Diyos, lalong-lalo sa pagdiriwang natin ng banal ng misa sa umagang ito, upang sa gayon, tunay na maiwaksi ang mga likong gawain at matupad ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Ang magtataguyod po ng misa ngayong umaga ay ang Barangay Papaya, Sitio 24, Sitio Orquistino at Sitio Liena, na sina Mr. and Mrs. Florencio Garcia, Mr. and Mrs. Ernesto Tulad, Mr. and Mrs. Reden Balagtas, Mr. and Mrs. Ulysses Lamson, Mr. and Mrs. Rosalina Lamson, Mr. and Mrs. Pedro Sikat, Mr. and Mrs. Saturnino Itumay, Mr. and Mrs. Sherwin Geronimo, Sister Violeta Tino Santos, Sister Anateria Balagtas, Sister Elena Gutierrez. Samahan natin sa pagpapasalamat ang ating mga kapatid na sina Dr. Marcelino at Mrs. Annabel Perez at pamilya, Lucy at Julie Ramos, Pamilya Capistrano, Nori, Bong, Chris at Crisel Empainado, Mr. Isidro at Mrs. Cristina Menjola, Pamilya Mercy Geronimo, Angelica Consigna, Jessica Geronimo. Nagpapasalamat sa kaloob na buhay sina Reverend Father Jesse Salak, Maria Carisma Maningas Gatchalian, Tarsila Ercilio, Ligaya Castillo, para sa madaling pagaling nina Olmil Palma, Adrian Morales, at alalahanin natin kaisa ng kanilang mga nagmamahal na pamilya, ang mga yumao na sina Teresa Musni, Marina Ferrer Reyes, Ralph Kenneth Texon, Ernesto Lapus, Roberto Cunanan, Agustin Geronimo at Sergia Hamito, Lourdes Ortiz, Fermin Salvacion, Arsenia Tiburcio Jr. Empainado, Elizabeth Bartolata, Juanito Culala, Vicenta Catanduanes, Mircolin Aquino, at Loida Aquino Malyari. Magsitayo po ang lahat.
Tayo po ngayon ay nasa huling madaling araw na ng ating pagnunubina bilang paghahanda sa pagdating ng Kapaskuhan. Kaya pasimulan natin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama nating pagsisihan ang ating mga nagawang mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama namin, Panginoong Jesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay nawa ng galak ang iyong pagparito, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Cedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat ng mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalitin sa kanila tulad ng una. Buhat ng maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo. Patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking gawin din
Magsitayo po ang lahat. Halina at kamit ang lawan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kasalanan at sa kamay ng lahat ng nakupod sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daanang kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po. Mamimiss natin yung parating magandang umaga po. Pakibati rin naman yung ating mga katabiriyan. Yan. Morning. Tulad ng nabanggit, ay sumapit na tayo sa ikangay huling nobina ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan. Alam niyo tayo mga Pilipino at alam nating lahat yon na isa tayo sa pinakamasasayang tao sa mundo. Na kahit ba tayo dinadalaw ng napakaraming mga kalamidad, ng bagyo, baha, at lindol at kung ano-ano pa. Minsan nga makikita natin na noong mga nakaraang panahon, inaalog na yung bahay, yung mga tao ay nasa bubong, pero pagka natapatan ng kamera, ay talaga namang kumakaway. Nangihingi na pala ng tulong at malapit na silang malunod. Pero masaya pa rin, nakangiti, kahit na naglulunoy sa baha, kahit hanggang liig, ang tubig, ay andun pa rin. At mababakas mo sa kanilang mukha ang may pagiging masaya. Bagamat napakarami nating pinagdaraan ng mga pagsubok sa buhay.
O lalo na ngayon, tayo ay nakapagtiyaga. Ito yung kauna-unahan nating Pasko sa gitna ng pandemya. Pero nagawa pa rin natin pasayahin ang ating kapaligiran. Na kahit ika nga medyo kapos, ay nakapaglagay pa rin tayo ng iba't ibang mga dekorasyong pamasko. Yan yung bugso ng nag-aalab nating damdamin at pagsalubong para sa Kapaskuhang ito. Ang lahat ay lilipas, pero yung ating kasiyahan na darama tuwing dumarating ang Kapaskuhan ay hindi yan mawawala sa puso ng bawat Pilipino at lalo tigit sa puso ng bawat mga Kristiyano at Katoliko. Napakagandang isipin na ating babalikan ang ating mga naging karanasan sa buhay. Pwera na lang yung mga ikangay, mga nagpalungkot sa ating buhay. Sama yun eh. Nararamdaman natin yung kumisan ay tayo tumatawa, tayo umiiyak, tayo ay masaya, minsan ay malungkot, lahat nadarama natin yon. Kasi tao tayo, may pandamdam, may pakiramdam. Kaya dinaraanan natin yung mga ganong karanasan. Kung tayo robot, hindi natin mararamdaman yun eh. Hindi naman tayo bakal eh. Laman tayo. Nararamdaman natin ang lahat. Pati nga pakiramdam ng iba. Ramdam na ramdam din natin. Wala na lang pinakikiramdaman, kundi yung kapwa. Sana nga pag napapakiramdaman natin yung kapwa natin na medyo nangangailangan, bumigay tayo. Magbigay tayo pag nararamdaman natin. Kaya lang, humihinto na lang tayo hanggang pakiramdam na lang. Nararamdaman natin na yung isang miyembro ng pamilya, meron pa ng dinaramdam na mabigat. Kung minsan, di na natin yung pinapasukan hanggang napakikiramdaman na lang. Papasukan natin yun. Ibig sabihin, medyo bigyan natin sila ng lakas ng loob upang yung mga nagpapahina sa kanilang loob ay mawala at ating mapalakas. Itong si Zacarias, alam natin ng kanyang buhay. Nung una ay, kung isipin natin medyo malungkot Kasi yung matagal na niyang pangarap nilang dalawa na Elizabeth ay tila baga nagtatagal wala nang katuparan. Bukod pa ron baog pa si Elizabeth. Pero hindi tumigil si Zacarias ng kanyang buhay panalangin. Hindi niya pinanghinawaan yun. Hindi niya pinagsawaan ng ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Manapay ito'y lalo pa siyang naging malapit sa Diyos. Sa kabila ng kanyang nararanasang kabiguan na magkaroon ng isang supling. Pero tuloy pa rin ang kanilang mabuting samahan bilang mag-asawa at bilang mga tagapaglingkod ng mga templo ng pananampalataya noong mga panahong iyon. Kaya naman sa bandang huli, ibinigay na ng Panginoon ang kanilang minimithi at nang matanggap na ni Zacarias ang katuparan ng kanyang minimithi, siya'y umawit ng may pananampalataya. Kaya ganun din naman yung mga Pilipino minsan habang naglalabi, umaawi tayo. Ngayon nga, mas tanong masaya. Kahit ano ginagawa natin, nauso yung headset.
nakasalpak dyan yung headset habang may ginagawa. Minsan nga nakakatuwa nga di kakausapin ko yung isang tao. Maya-maya mo, mawala na ako ng kibo, bese patuloy pa rin sa pagsasalita. Nung pala, may nakasaksak na headset. Akala ko ako kakausap, iba na pala kausap. Kung minsan nakakagulat Nakikipagkwentuhan ako, maya-maya mo, iba na pala yung kakwentuhan. Kailangan bibigyan naman ng cue. O teka muna, meron akong kausap din Iba kahit may trabaho kahit nagwawalis andyan yung nakapamusa yung cellphone at nakikinig ng music. Talagang tayo mga Pilipino napakamasayahin Ayaw na ayaw natin yung sobrang katahimikan. Gusto natin laging merong bumubulong sa ating pandinig. Gusto natin laging naaaliw at inaaliw yung ating sarili. Kasi wala namang ibang nangaaliw. Di aliwin na lang natin sarili natin. Diba? So, ganun tayo. Kaya nga, kung ikaw sasakay ng bus ngayon o pangpasaherong jeep, isa sa mga pinagbabawal ngayon yung makikipagtawagan ka, makikipag-text habang ikay nakaupo sa mga sasakyang pampasahero. Ewan ko na kung ano ang senaryo na nakapaloob dun. Siguro bumubuga yung iyong saliva pagka ikay nakikipag-uusap kung meron namang face shield, hindi naman bubuga siguro yun. O kaya merong face mask. Ewan ko ba, basta ginawa na lang general na rule yun ngayon So, yun po ang pinakapunto. Kung mamalikan natin Ebanghelyo, na si Zacarias ay naroon yung kanyang pagtityaga at patuloy na pag-aalay ng sakripisyo. Sana tayo rin, mga kapatid, ituloy-tuloy lang natin yung buhay na kaya-aya. Bagamat kulang na kulang tayo, lalo na ngayong Kapaskuhan, palagay ko'y hinahanap-hanap natin yung dating pamamaraan ng ating pagdiriwang. May handaan, may Christmas party, mayroong mga pagpapaputok ng mga reventador or tuwitis kaya. Pero ngayon, bawal muna yun. Tiis-tiis lang. Ngayon, napagtityagaan naman O ngayon, nasasanay na tayo. Lahat naman ay napag-aaralan. Lahat naman ay nakakasanayan. Kaya ang buhay natin parang life lang. Minsan naka-ibaba, minsan tayo ay nakataas. Tao tayo, mga kapatid. Natin iaalis sa sarili natin ba't ba ako nakakaramdam ng ganito? Tao tayo may pandamdam. Kapag ka masaya, talaga namang todo ang saya. Kapag malungkot, naglulupasay talaga. Ganun tayo talaga. At yan ay nararanasan nating lahat. At katulad ni Zacarias, manatili tayo. Ito lang maganda rito. Manatili tayo sa ating buhay pananampalataya. Sa ating pagtawag ng walang kapaguran, paghingi ng awa sa Diyos. Sapagkat siya naman talaga ang dapat maging sentro ng ating buhay. Wala nang iba. Sentro mo yung buhay mo sa mga material na bagay. Naku, mauubos din yan. Maluluma rin yan. Lahat ng ating mga ipinagagawa, naluluma, kinakalawang. Pero yung ating
ugnayan sa Diyos habang nakagalita nga ay nasarap. Naalala ko tuloy yung ating mga katutubo na ibinili sila ng isang pari ng halo-halo. Nun lang nakakain ng halo-halo yung mga katutubo na mula sa bundok. Aba, nagtaka yung pari at nung sinabi nung isa, abay, Padre, ay nalalim, ay nasarap. Bakit? Kasi hindi na hinalo yung halo-halo. Nung una matabang, puro yelo di habang lumalalim anduroon yung asukal. Hindi na halo parang ganun lang din sana ang mangyari sa ating buhay pananampalataya. Na habang tumatagal, ay lalo tayong nagiging matamis, masarap ang ating ugnayan sa Diyos. Ibig sabihin, lumalalim tayo. Kaya yun lang naman, katulad ni Zacarias, na habang tumagal ang kanyang mga dinaranas na ikangay kabiguan noon, at ngayon, subilang sa kanila ang kanilang pinapangarap, ang sanggol na si Juan. Kaya siya'y napaawit ng pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Nawa, tayong lahat ay panatilihin ng Panginoon sa ating katatagan. Ano man ang dumating sa buhay, andyan ang Panginoon. Maging masaya lang tayo at siya ay laging nakaalalay sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa nalalapit na pagsilang ng manunubos, dumulog tayo sa Ama upang pagalooban niya tayo ng mga biyayang nagbubukal sa kanyang mabuting kalooban. Ating itutugon, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, buksain mo ang takot, pagkamuhi at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, ang lawan ng iyong liwanag at karunungan ang mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, bigyang lakas ang mga nanghihina, pasiglahin ang mga nagdadalamhati, at dulutan ang ligaya ang tanan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, basbasan mo ang aming mag-anak at mga mahal sa buhay, habang hinihintay namin ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, akayin mo ang mga namayapa naming kapatid patungo sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga nangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang sa aming pananabik matanggap namin ang buong sigla ang iyong dakilang anak na si Jesucristo na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang mga sponsor.
kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapati nawa nila na aming panamigan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban. Sa pamamagitan niyang kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinalamigan ng mahal na biring Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating nila ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahanda namin na maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo na mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya yon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at pugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sopronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahiyan ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan.
ating Panginoon. Narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalan sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Ngayon po ay kukunin na po ng ating volunteers ang contact tracing course. Luluhod po ang lahat. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, mapantalawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkampin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukarin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong inutula ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpas sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen na pagpagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calusor, San Antonio Abad. Magsiupo po muna ang lahat. Magkakaroon po tayo ng second collection para patulong sa ating mga seminarista. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ngayong
aming pinagsaluhan ang iyong tiging na banal. Amin nawang pakinabangan ang walang ubas na bigay ng walang maling na pagsilang ng anak mong aming pinagdiriwang. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa mga nanguna sa ating mga nagsipag-alay, ang taga Sitio 24, Sitio Liena, Sitio Ortistinio, na mga taga Barangay Papaya. Salamat po. Bukas po, ang misa natin ay mamaya pala. Ay sa ganap na ikapito ng gabi. Ano po? Hindi muna tayo magmimisa ng alas 10 ng gabi. Kasi yun na po yung simula ng cardio hour eh. Kaya bago mag-alas 10, ay magmimisa na po tayo pagsalubong sa Kapaskuhan. At bukas, araw ng Kapaskuhan, ay ang misa natin ay sa ganap na ika-6 ng umaga at ika-8 ng umaga. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po muli. Ingat po tayo lagi. Ang magtataguyod po ng misa mamayang ikapito ng gabi ay ang Parish Pastoral Council, Barangay Pastoral Council, Couples for Christ and Family Ministry at Columbus. Ang maglilingkod po ay commentator Sister Milagros Mariare, leader Sister Nelly Toledo at Sister Grace Cerdana.